Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Well, Lex, kasama natin ngayon sa ating studio si Marisa Melanio at biktima siya ng budol-budol kahapon December 7 sa loob mismo ng SM Mega Mall. Isang babae raw ang lumapit sa kanya at nagpapatulong maisanla at maibenta ang mga alahas nitong babae na to. May 3 pang kasabwat ang babaeng suspect at nakakuha sa biktima 19,500 pesos na pambayad niya sana sa agency para makabalik sa Hong Kong bilang OFW. Kaya nandito ho ngayon, pag-usapan lang ho natin to. Pakinggan niyo ho ang story, baka happens to be, makainkwentro kayo ng ganere, maalam nyo agad na nagmumodus. Okay, sige ho. Pakisabi ho sa atin. Umpisahan ho natin, Mrs., kung paano ho nangyari to paglapit sa inyo. Si Marisa. Sige, si Marisa. Aling Marisa. Ito yung mga alahas. Ito yung mga alahas. Pakilagay mo nga ito yung mga alahas ipinakita niya sa'yo. Pero bago ang lahat, ikay nakaupo sa Mega Mall o ano, paano, naglalakad ka, nagsha-shopping ka? Hindi po, sir, kasi around Nilapitan ka ba? Gaan ito. Or paano bang nangyari? Lumapit ba siya sa'yo? nakasabay ko po sa... Okay, sino ang unang nakasabay? Ikaw ang nakisabay siya sa iyo or nagkukwentuhan agad kayo? Nagkasabay lang kami sa escalator po, packet. Okay. Papunta ako ng DFA. Sinong unang nakipag-usap? Ikaw siya? Sila po. Sila? Tatlo sila? Isa lang muna yung Isa, nagsalita. tapos may dumating nakasabwat na, okay. So, anong pambungad niya muna? Sige. Ang tanong sa akin po, nung sa escalator kami sa second floor, ate, saan po ba yung papuntang DFA? Okay. So, ako, doon din ang punta ko, kukuha ko ng passport. Sige. Meron ka bang hawak ng mga papel? Nagpapatuloy na nakita niya agad na ikay parang OFW na may dala-dala ka mga papeles o folder na nagsasabi? Wala po, sir. So, natanong ka niya ba na kung ikay nagtatrabaho rito o bilang OFW, ganun bang usapan ninyo agad? Wala, hindi kami nag-uusap. So, nasabi niya lang, pre-profile ka niya at inassume niya na ikay OFW. Tapos sabi ko, pupunta din ako ng 5th floor, sabi ko. Okay, bakit daw? Sabi ko, kukuha din ako ng passport, sabay na lang kayo sa akin. Okay. Tapos sabi niya, ate, anong requirements? Sabi ko, yung original na birth certificate, baptismal, NVI, etc. Okay. Yan, nag-uumpisa na siya ng modus habang kinakausap ka, pinaprofile ka niya. So alam niya na ikaw isang OFW, paakit pa lang, papunta rin sa DFA sa 5th floor. Okay. Sunod, ano nangyari? Anong kanyang sinabi sa iyo agad na parang napunta rito sa mga alahas na ito? Pakita nga natin sandali itong alahas na ito. Ito yung pinakita na parang, okay, sige. Na kung ito yung kasangkapan, ito yung sinasabing... Ang gaan ito, Ben, no? Ito mga singsing nito. Yan. Pero may mga diamante kasi. Yan. Mga siguro... So ito yung ginamit ng mga alahas na. Yan mismo. Okay, nakikita niyo ho ngayon sa TV, ano? Ayan mismo. Yan ang mga alahas na pinakita sa iyo. Bago niya ipinakita to, ano bang usapan ninyo at bakit napunta sa sinasabing ito'y sasamahan kanya o ikaw sasama sa kanya? Sino bang dapat samahan? Siya, sasamahan mo siya or siya sasama sa iyo? Siya po humingi ng tulong sa akin. So, okay, yan, modus. Hihingi siya ng tulong sa iyo. At yung anong mang gusto niyang tulong hiningi sa'yo? Gusto niya to, ma-dispose yung mga alahas niya. Okay. Kang problema, wala daw siyang valid ID. Wala siyang valid ID. So, yun ang purpose niya kung bakit daw siya minumodus ka na ron, sandali, minumodus ka na. Gusto niyang i-dispose itong mga alahas na to. Itong tatlo at mayroon pa siyang iba. Itong tatlo Opo, lang. marami po. Marami. Ipinakita niyo sa iyo. Opo, nakabalot po sa may handkerchief po. Sa Nakabalot handkerchief, siya. Okay. So, parang lumalabas, gusto niyang isanla to. Opo, isanla. Okay. Gagamitin po yung passport ko. Passport mo. So, nakarating po kami sa 5th floor. Dinala nila ako sa may isang So, in other coffee words, shop. sabi niya, magpupunta siya sa pawn shop gamit ang passport mo. Okay. So, anong nangyari? So, hindi ako pumayag, sir. Okay. So, nakarating kami ng 5th floor. Oh. Dinala nila ako sa isang coffee shop na Boss Coffee Shop. Okay, sige. So, dun sa labas,
Nag-uusap kami. Okay, anong usapan doon? Bakit napunta na ikay nagbigay ng 15,000? Anong 19,000? Oo. Paano niya ikaw nakumbinsi na pagkasabi mo para ka na-hypnotismo? Ano yung sinasabing mga parang nahipnotismo ka? Nahipnotismo ka ba dito sa mga alahas na to? Or nahipnotismo ka sa kanyang nakakaawang storya, ikay nakikisama, kung kaya't parang nadala ka sa kanyang sinasabi? Saan ka ba nadala? Sa alahas o doon sa kanyang alok or sa kanyang istorya na nakakaawa? Not in the jewelry, sir. Okay, ano? Naawa lang ako sa kanya kasi buntis siya ng 4 months. 4 months, okay, sige. Okay, so, anong ginawa mo na ito'y sinanlasan niya sa'yo? So, paano No, nangyari? hindi sinanla, sir. Pinahawakan sa akin yon na Alright, pinahawakan isasanla sa iyo. ko. Pinahawakan sa iyo opo, ang yung alahas na itong yan. tatlo na to, Opo. itong alahas na to. Okay. Alright, pag pahawak sa iyo, saan daw kayo pupunta? Sa Sanlaan? Opo, sa Sanlaan po. May pawn shop doon? Doon sa may Ortigas Sa po. Ortigas. So, Pero, okay. ang nangyari po, doon pa lang kami sa may boss Ano ang coffee hirit shop. niya sa iyo? Parang may kapalit. Parang bakit napunta to sa iyo? Napunta sa kanyang 19,000. Anong pasakalyo niya? Yun ang hindi ko maisip pa, Hindi mo na Sir maisip. Ben, Okay, kung siya. paano nakuha yung wallet ko sa bag ko. Okay, so nakuha niya ang wallet sa bag mo? Opo. Hindi ikaw nagbigay ng pera. No, Okay, so not ito yung me. okay, so ito yung sinasabing modus na may pakita ng alahas pero yung ibang kasamahan niya dinudukutan ka sa wallet. 4 kasi sila, sir. Kaya nga, Dito ako sa parang harap. binakuran ka. Opo. Bakit? Bakit? Okay, so binakuran ka. Habang ikay nagkikwento, habang siya'y nagkikwento, ikay naaawa, meron namang medyo kumakalikot na sa bag mo, hindi mo alam. Ganun ba? Tama. Opo, sir. Hindi ko alam talaga. So, nakuha sa loob ng bag mo ang sinasabing wallet mo na naglalamang 19,500 So, okay. po. Dahil sa awa mo doon, nagkukwentuhan, ano naman yung mga alipores niya na tatlo na kasama? Anong papel? Ang... Binabangga-bangga ka. Oo, yung isa humahawak dito. binabangga. Sa kamay ko po. Okay. Tapos, nagkukwentuhan silang 4, nakatingin lang ako. Naglabas sila ng pera na kumari, bibilhin nila yung isa bibilhin na Parang yung isa. papel. Hindi ba ginanon sa'yo? okay. Hindi ba ginanon yung alahas sa harapan mo? Hindi naman, no? Hindi naman. Ginanon lang po, ma-hypnotize ilalapag lang ka. dito. Okay. Kasi aware nga sila sa CCTV. Sa CCTV. Oo. Okay. Aware sila. So, nadukot sa iyo ang pera. Opo. Hindi mo binigay ang pera na parang nahipnotismo ka na, heto, tumingin ka sa mata ko. ibigay No, mo." kasi wala talaga. So ito yung modus, nagpakita ng alahas, tapos binakuran ka, nilito ka, pagkatapos mapapansin mo parang nayuyugyug ang bag mo, pero yung pala may dumudukot na. At nakuha yung 19,000 mo. Opo. So hindi mo binigay, Hindi po. naawa ka lang. Oo. Tapos nung bumaba na kami, Oh. doon na sa baba, Oh. kasi parang hindi ko maalala sir kung paano ko nakababa. Naka-exit kami sa SM. Siguro, hindi ako naniniwala sa hypnotismo hanggang ngayon kasi Vic, di ba? Na ano lang, na nadala ka, naakit ka sa kwento ng Ale. Karamihan sa nagsasabi siya na hypnotismo, wala silang hypnotismo. Sa totoo nga lang, pinagtulungan ka eh. At kumbaga, yung attention mo Na-focus dun sa buntis. Habang Naawa kinukulit ka hanggang nawala na sa yung hindi mo na napansin yung bag mo. So, ganun talaga. Okay, ganito. Ang hirap kasi, yung ginawa mo rito pagpunta mo at pinakita mo to, ano? Akala namin ni Alex, pinakitaan ka nito, nagkapalit ng pera, nagka-interest ka dito, naawa ko sa iyo, Marisa. Kasi, nung ikay nilapitan, awain ka. Okay? Ang problema sa naawa ka, meron naman mga alipores na luko-luko, dinudukutan ka na, nakuha yung pera mo. Inutang ko pa Hindi yung ka pera na hypnotismo ro, naawa ka lang eh. Kaya kami ho, kung kayo ho'y nanonood ngayon dito ho sa Kilos Pronto kasama ni Alex Santos, ako si Ben Tulfo, nilalantad ho namin yung estilo ng modus na para ito'y matingnan ninyo. Pwedeng mahaluan tong modus na to ng ano pang estilo. Kasi yung iba sinasabing inalok ng alahas na nakafocus dun sa alahas, hindi nila alam na ibigay na yung pera. Pero sa iyo iba eh. Hindi ka nasilaw sa pera, hindi ka na hypnotismo, nadala ka sa kwento, naawa ka, pero yung pala, kabahagi doon sa sinasabing kasangkapan yun ng modus na dapat maawa at merong lilinlangin ka doon sa kausap mong tatlo. Mrs. Marisa, kung sakaling ito naman, ito ho'y ang playground ho ng modus na to,
Hindi lang ho sa Mega Mall, kahit sa ang mall. Ay ito hong mga ganitong klaseng modus, pinag-aaralan ho, biktima sa kilos at galaw at malalaman ho nila, meron ho silang estilo kung sino yung mga OFW, kung sino ang kanilang makakausap, ikaw kasi maawain, nahulog ka sa kanilang bitag. Pasalamat na rin tayo kay Marisa dahil nga nabigyan natin ng information ng ating po mga tagapanood. Lalong-lalo mga Pero Marisa, ikaw magkakaproblema ba pagbalik sa Hong Kong? Oo nga, kailangan yung Kasi pera. inutang ko lang yung pera eh. Okay, ganito, Marisa. Okay, so ganito. Sigurado ako may makikita akong sponsor para sa'yo. Yun. Relax ka lang dyan. Pero itong kwento mo na to, mahalaga kasi marami pang makakarinig nitong modus na to na mag-iingat, lalo-lalo sa OFW. Huwag ka maalala. May kilala akong si Mang Igme. Sigurado, makakatulong sa'yo. Taga mo sa bato. Si Mang Igme. Makakabalik ka ng Hong Kong. Makakabalik ka. At yung si Mang Igme, asawa si Aling Pokring. Nasa parlor yon. So, Si anak niya Jonathan rin yata, si Jonathan. tsaka si Aling Titing, si Titing, yung kanyang junior, at tsaka si Kiking, si Aling Cookie. Yung mga anak ni Aling Titing. Pinapatawa lang natin Pinapatawa sila. natin. Okay? Huwag Relax kang ka malungkot, lang. Relax Marisa. ka lang. Kung may nawala man sa'yo, may mababalik sa'yo. Taga mo sa bato. Okay? At least nakatulong ka. Pati yung PNP ngayon, si Colonel Gilbert Cruz, ilagay nyo na ito sa inyo pong listahan. Itong bagong modus na ito. I'm sure marami mabibiktima nito. Ngayon lang, Lex, nailantad natin yung estilo ng modus na sinasabi itong modus na to sa loob ng mall, pagpapakita ng alahas pero dinudukutan ka. Ito yung modus ngayon na, kumbaga, ang kilos pronto ay modus buster. Yun. Inilalantad namin, we have to bust the modus by exposing it. Ito ho ang saysay kung ba't may kilos pronto. Habang sila nagbabalita, kami ito'y nilalantad namin yung mga uring modus sa totoong pangyayari, sa totoong tao, sa totoong lipunan na maraming manggagancho. Mag-iingat ho kayo. Ayos.